Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, no? Former President Rodrigo Roa Duterte at PBBM kinumpara sa pamamalakad ng bansa. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye, yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, right? Right mga karibin natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nangyari na sa atin yan sa Marawi, di ba? Nakalma tayo dahil lahat kasi nakita natin kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte. Sa ngayon si PBBM na ang ating president, hindi naiiwasang ikumpara si PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte ng taong bayan. Ano ba pinagbaiba ng dalawa sa kanila pamumuno sa ating bansa, lalo na pag may bigla ang dumadating na problema ang ating bansa, kagaya nitong nangyayari sa pagbobomba sa Marawi, at pagtaas muli ng krimen sa ating bansa, isa pa ang pagtaas ng presyo ng lahat na bilihin. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So yan mga karibin natin, no? Marami pong nagsasabi na, di ba? Saan daw po napunta? Yan mga karibin natin, ha? Tinatanong po nila kung saan po napunta yung confidential fund ng ating presidente. Kasi hindi man lang daw na na detect, no? Itong ng intelligence, mga karibin natin, itong pambubomba, pampasabog, no? Dito sa ito pinakabago, no, mga karibin natin. Oh. Saan daw po napunta? Alright? At ito nga, pagtaas ng mga bilihin, kinukumpara na ngayon. Kasi, di ba? Nung kapanahonan po ni dating Pangulong Duterte, nangyari na rin po ang ganito sa Marawi, di ba? Oh. Pero, gaya ng sabi nga kanya ni Sir Badong, mga karibin natin, kalmado po tayo noon kasi nga po yung pronouncement ng ating Pangulo, di ba? Talagang mapapakampante ka, di ba? Kampante ka. Ngayon po, nauulit, no? Hindi ko po alam kung kay Pangulong Marcos ba nagsisip-sip tong mga to o kung kanino, no? Ito po, tignan po natin tong pinahayag ng Philippine News Agency. Philippine News Agency, ito po ang kanyang headline. DSWD ranks number 2 among top 5 performing government agencies in Okta survey. Ngayon lang po ako nakakita na yung top 2 po ang binabalita, hindi po yung top 1. Ano po meron sa top 1? Bakit po hindi nyo binalita na yung DepEd ang top 1? Very obvious, di ba? No? Very obvious na yung ayaw nilang patampukin yung achievement ng DepEd. At bakit po Grabe po yan, mga karibin natin, ha? Medyo garapalan na po yan na mga moves, no? Oh. Tama po. Bakit mo ibabalita yung top 2 kung sa, 'di ba? Kung sa mga bar exam nga, mga karibin natin, 'di ba? Hinahay-hay talaga yung mga top 10 or top 20, no? Pero dito mga karibin natin nagsimula po sa top 2. Wala bang top 1, mga karibin natin? Bakit nahihiya po ba kayo na number 1? Ang vice presidente sa kanyang department? Yan, Philippine News Agency, gobyerno rin naman yan, mga karibin natin. Pero bakit ganito? No? May something ba na ano ba? May
May nagbulong ba sa inyo? Na wag nang isali si BP Sara sa ranking mga karibin natin. Pero ano pa man yan mga karibin natin, huli na po kayo. Yan po masasabi natin ha. Huli na po kayo. Philippine News Agency, huli na po kayo sa balita. Kasi po, may nagbalita na po na number 1 or rank 1 ang Department of Education, mga karibin natin, di ba? Nung last vlog, number 1 po o rank 1 ang Department of Education. Pahiya na naman po itong mga naninira. Kaya, ay yun nga po mga karibin natin, no? Ayaw nilang sabihin na rank 1 si BP Sara, mga karibin natin, sapagkat malaking sampal po ito sa kanila, no? Doon sa mga naninira kay BP Sara, about dyan sa CIF. Sa kabila po ng issue ni BP Sara sa CIF, mga karibin natin, rank 1 pa rin po ang Department of Education. Anong masasabi nyo dyan, Malaking sampal po yan, kaya po ba hindi nyo sinasabi? Kaya po ba hindi nyo nire-report na rank 1? Diretso kayo sa number 2, na ano ba yan? Very obvious na ayaw nilang patampukin yung DepEd, ayaw nilang kilalanin. Kahit man lang, alam nyo, PNA, hindi na kayo ang nagpapasya. Wala kayong bilang, no? Sa information, hindi lang sa inyo nagmumula ang impormasyon. Napakarami na pong vlogger. Siguro, yung kumpas ng PNA, gusto nila na eto rin ang ganito dapat magbalita yung mga dyaryo. Hindi nyo po mautusan. Number 1 po, DepEd. Yan po magandang halimbawa ng pagsisipsip kung sino man yung gustong sipsipan. No? Pagpapatunay lang po yan na kahit na anong gawin ninyo, paninira, hindi nyo kayang sirain yung mga Duterte. Bakit po hindi nyo masisira ng paninira ang Duterte sa tokis-tokis? Dahil ang mga proyekto ng mga Duterte ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang katotohanan. Nakita namin ang war on drugs, kahit na anong gawin ninyong pandidemonyo sa war on drugs ngayon. Nung tapos na si Pangulong Duterte, naranasan namin kung papaano tumahimik ang mga lugar dahil sa war on drugs. Kahit na anong pagpapasama ninyo kay Pangulong Duterte na Totoo po yan, mga karibin natin, no? Totoo po yung sinasabi ni Sir Badong, mga karibin natin, no? Na sa war on drugs, lahat naman po tayo nakinabang, no? Doon sa war on drugs, mga karibin natin. Kahit ayaw mo pa dyan, no? Kahit nandidiri ka man dyan, naiinis ka man sa war on drugs, mga karibin natin, tumahimik po ang bansa, mga karibin natin. So, yung mga law-abiding citizen, mga karibin natin, diba? Tuwang-tuwa. Ngayon, kung hindi ka natutuwa, mga karibin natin, sa war on drugs, isa lang po ang ibig sabihin yan. Hindi ka po law-abiding citizen ng Pilipinas. No? May something ka. Hindi. Talaga, hindi may something na may something. May something sa'yo, mga karibin natin. May something ka talaga. Pag hindi ka natuwa sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, no? Kasi nga, kampante na tayo dati, mga karibin natin, di ba? Pag gabi, pwede na tayong lumabas nabawa. Pero, nako, hindi ko na lang sasabihin. Pero dito, ay nako. Balikan na naman tawag nyo pa ngayon Lords of all drug lords. Talaga? Kung kailan siyang wala na sa posisyon, Lords of all drug lords. O yun naman pala, Lord of all drug lords, wala na siyang posisyon. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso o lusubin na, di ba? Alam ko yung mga drug lords nilulusob Kahit na ano pa pong pagpo-promote ninyo, hindi po maniniwala. Lalabas kayong lahat ngayon na sinungaling. Ang tao ang magpapasya, hindi yung PNA, Philippine News Agency, hindi yung House of Representatives. Ang tao. Ngayon po, may bombahan sa Marawi na naman.
Alam niyo po yung mga pronouncement yung paraan. Meron po ba nagaganap na krimen din nung panahon ni Pangulong Duterte? Meron po. Pero pag nagsalita po si Pangulong Duterte, lahat po ng pronouncement ng Pangulong Duterte noon, kahit po may kagaganap lang ng krimen, alam mong magkakaroon po ng solusyon. Di po ba? Kasi mga karibin natin, pag nagsalita po si dati, 'di ba? Pag nagsalita po si dating Pangulong Duterte, mga karibin natin, pag lahat po ng affiliated na agency or department ng ating gobyerno, talagang nagtutulungan po, mga karibin natin, 'di ba? Pag may mga ganyan, no? Talagang kaya mabilis pong nakakakalap ng mga impormasyon, no? Oh, at saka mabilis kasi pag may information ka, mga karibin natin, sabi nga sa mga karibin natin information is power, no? Powerful po ang information sapagkat kung alam mo na, 'di ba? Pwede mo na pwede mo nang ma-prevent, 'di ba? Kung ano man yung mangyayari. As long as you have the information, tamang informasyon, mga karibin natin, 'di ba? Ganun po no? Pero sa ngayon, mga karibin natin, ano nakikita? Hindi, ayoko rin magkomento kasi, 'di ba? Hindi pa naman Pero marami po ang nagsasabi, may nag-comment na yun nga po, yung sinabi ko kanina, na saan daw napunta, 'di ba? Hindi natin mga karibin natin, pero 'di ba? Hindi naman natin hinahanapan yung Pangulo, si PBBM, mga karibin natin. Pero syempre, may nag-comment, sabi niya, saan daw napunta yung CIF ng President, mga karibin natin, na hindi man lang naagapan or nalitik itong pambobomba dyan sa Marawi, mga karibin natin. Well, anyway, mga karibin, di ba? Siguro kung may mga factors yan, mga karibin natin, na hindi mo rin naman agad-agad malalaman. Kasi, di ba, siguro kung mahina po yung intelligence ngayon, mga karibin natin, kaya nagkaganyan. Yan ay opinion lamang, mga karibin natin, Opinion lang po yan ng isang simpleng tao. Diba? Kung iisipin mo. Iba yung salita ng matandang Duterte. Ito po ang nawawala. Meron din naman pong statement ang Pangulo ngayon. At kung sino-sino pang iba. Noon po, isa lang po ang kinakailangan maglabas ng statement. Pangulo lang po. Ano po ang ngayon sangkatutak? May nagpapahayag mula sa kung saan-saan. No? Kung saan-saan. Nanggagaling yung mga pronouncement ng sino ba yan, Pero parang ang pagkakaiba po noong panahon kay Pangulong Duterte, ganyan. Bakit number 2 binabalita mo, hindi yung number 1? 'Di ba? Bakit ayaw mo ibalita yung number 1? Sa tingin nyo, may magtatanong sa PNA? Tuloy-tuloy lang yan. Pag nilabas po yung, kung may nag-survey po ng trust rating ng mga leader, top leaders, at nanguna po si Sara Duterte, itutuloy din nila. Halimbawa, number 2 si PBBM. Pangalawang pwesto, pangalawang pinaka-pinagtitiwalaan. Ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero, kayong PNA, wala kayo Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makikita po ninyo ang unang pagkilos ng taong bayan. Eto lang, mga karibin natin, ito lang po yung nakikita ko about dito sa PNA, mga karibin. Siguro kung nasanay na po sila sa one-way communication, yung parang sila lang po, sila lang yung pwedeng makapag-deliver ng information, mga karibin natin. Parang wala nang comment. Pero ngayon, mga karibin natin, talagang, di ba? Because of social media platforms, mga karibin natin, two-way na po. Kung ikaw nagbabalita ngayon, di ba? Pwede ka nang batikusin agad-agad, di ba? Sa mga comment, pwede na makapag-comment agad. Unlike nung mga unang panahon, mga karibin natin, na
wala pang social media, talagang kung anong sabihin ng mga news, mga newspaper, mga karibin natin, mga TV, mga broadcasting, lahat mga karibin natin, wala tayong magagawa, di ba? Kasi kahit anong comment mo, hindi mo rin naman may paparating agad-agad sa kanila, di ba? Pero ngayon mga karibin natin, parang nahuhuli na nga po ngayon yung mga balita mga karibin natin eh. Di ba? Mas una pang nakakapagbalita yung mga social media platforms mga karibin natin kaysa po sa mga mainstream media. Di ba? Then mga karibin natin, medyo ano rin tayo dito sa Philippine News Agency, no? So, dito sa sinasabi ni Sir Badong, medyo bias po sila kung ganito ang gagawin nila. Oo nga, sa mga survey, sabi nga po ni Sir Badong mga karibin natin, kung magsusurvey po at ipapalabas or ilalabas sa Philippine News Agency, malamang sa malamang, kung number 1, si BP Sara mga karibin natin, doon agad yan sa number 2. Nako po. Wala nang number 1, number 2 na. Mga karibin natin Well anyway, kahit ano naman gawin nila mga karibin natin, taong bayan pa rin naman po ang 'di ba, ang magdidesisyon, no? Kung sino po ba talaga ang number 1 sa kanilang mga puso, kahit anong gawin ninyong paninira kay BP Sara, number 1 pa rin po si BP Sara para sa ating lahat, 'di ba? So pinapakita lang dito mga karibin natin na wala desperado na talaga sila mga karibin natin kasi 'di ba isipin mo number 1 diretso number 2. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa balitang ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito, mga karibin natin. Alright? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kaya Taong Kalye, yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.